Well, mga kapopong, kumusta? Kapapasok lang na balita na ang US military nag-conduct na naman ng isang strike operation na ang bagong tinarget naman nila ang dalawang USV drone sa area na kontrolado ng grupo ng Houthi. At ito palang drone na tinutukoy ko dyan, kung hindi ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ay hindi pala yan mga common military drone na lumilipad, kundi mga drones na sa tubig o sa dagat naman umaandar. Anyway, alam niyo naman siguro kung gaano minomonitor talaga ng US ang galawan ngayon ng Houthi group. At sa tuwing meron silang nakitang bagong armas ang grupo na yan, na mga armas naman na hindi lang sa military ng US posibleng gamitin, kundi pati na rin sa mga private cargo vessels na dumadaan doon sa Red Sea, ay totoong ang bagong mission ng Amerika ngayon ay patumbahin ng mas maagay ang mga armas ng Houthi na yan bago pa nila ito magamit, most especially sa mga cargo vessels na dumadaan doon. Kaya kung matatandaan ninyo, ay mayroong isang cargo ship ang tinarget dyan kamakailan, na cargo ship pala na ang owner ay taga United Kingdom. At para pala sa mga hindi nakakaalam, ay medyo na doble ang trabaho o na triple pa nga ang trabaho ngayon ng US military dyan sa Red Sea. Una ay dahil sa pagmamonitor nila sa mga missile ng Houthi na posible naman na pali pa rin papunta doon sa Israel, na alam nyo naman siguro na na-intercept naman ng Amerika ang ilan sa mga yan. At pangalawang trabaho ng military ng Amerika ay ang pagdepensa sa mga private cargo ship na dumadaan dyan sa Red Sea. At pangatlo ay ang mismong pagpoprotekta ng Amerika sa kanilang mga sarili dyan sa Red Sea. Na take note mga kapopong kapag kasi pag-uusapan natin ang mga armas meron o hawak ngayon ng Houthi, ay paniguradong ang ilan sa inyo alam na totoong mas marami ang armas nila kesa sa grupong kinakalaban ngayon ng grupo ng Israel doon sa Gaza. Na tingnan nyo ito ang karamihan sa mga armas na ginagawa nila ngayon ay yung mga unmanned vehicle o mga drone type na mga armas, which is na-discover naman ng Houthi na totoong ang karamihan sa mga aerial drones na ginagawa nila ay madali itong napapabagsak ng Amerika, dahil na rin siguro na naka full alert lagi ang mga radar system ng US group na nandoon. Na laking gulat naman ng Amerika na pati pala mga USV o mga unmanned surface vehicles meron rin na pala itong grupo ng Houthi. At kung wala ka namang idea sa kung ano nga ba ang kakayahan nito, ay actually medyo maihahambing natin ito sa isang jet ski na minodify naman upang maging isang remote control, pero may baon itong armas na kapag nakalapit o tumama sa target nitong barko ay totoong kaya nitong makapagpalubog kahit ng isang cargo ship pa. Dahil nga sa pangyayari at discovery again ng US military na yan patungkol dyan sa mga USV o mga unmanned surface vehicle ng Houthi, ay mas alerto sila ngayon na baka nga hindi natin alam na baka pati ang ilan sa mga submarine ng Amerika baka nandyan na rin pala upang mag-monitor at mag-intercept naman dyan sa mga water drone ng Houthi. Kaya't huwag na kayong magtaka na ang lahat-lahat na makita ng US sa kanilang mga satellites na mga armas ng Houthi na posibleng gamitin sa kanila o doon sa mga cargo ship na dumadaan doon sa Red Sea, ay totoong inaagapan agad ng Amerika na pataubin niyang mga yan. Pero ang isa naman sa mga ikinatatakot ko ngayon, papaano naman kaya kung pati itong grupo ng Houthi mag-develop na rin ng isang uri ng armas na mayroong nuclear technology? Na remember mga kapopong paniguradong mayroong mga military scientists yang grupo ng Houthi, na kung ang North Korea nga unti-unting pineperfect ang mga armas nila na mayroong nuclear technology, na sila lang ang gumawa, what more pa kaya itong grupo ng Houthi na mayroong mga kaalyansa from different countries doon? So mas hilip rin kaya yan ng Amerika at mapigilan na rin kaya yan ng Amerika? At papaano kaya kung one day ang lahat-lahat ng mga bansa na mayroong galit sa bansang Amerika biglang magsama-sama o magkampi-kampi at sabay-sabay gumawa ng aksyon sa military ng Amerika?
Diyan na ba papasok ang mga miyembro ng NATO? Anyway, actually good topic yan, so i-research at gawan ko na lang ng video yan. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay para sa inyong idea, ay kailan kaya posibleng matapos ang tension dyan sa Red Sea? Abutin pa kaya yan ng ilang buwan? O posible kaya na abutin pa yan ng ilang taon? Well, syempre gusto ko malaman ang inyong mga idea o opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli din Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!